sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Karaniwan na nating naririnig ang mga kwento ng aswang sa mga probinsya. Bawat lugar ay may kanya-kanyang interpretasyon o version ng isang aswang. Ang iba ay ginagamit ito upang takutin ang mga tao, lalo na ang mga bata. Ngunit sa kabila ng napakaraming kwento tungkol sa mga aswang, hanggang ngayon ay pinagdududahan pa rin ng marami kung talaga bang kasama natin silang nabubuhay dito sa ating mundo. Dear Papa Dudut, bago ko simulan ang aking kwento ay gusto ko munang mag-thank you sa inyo, Papa Dudut. Kasi ang sipag mo mag-upload sa channel mo araw-araw. Mapa romance, drama o horror ay wala talaga akong pinapalampas. Kaya sana isang sulat ko sa mabasa mo sa channel mo, kasi kapag nangyari yon ay magiging sobrang saya ko na. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Mayet. 32 years old at single ako sa ngayon. Pero hindi ako naghahanap ng jowa. Ang kwento ko ay tungkol sa mga nakakatakot na experience ko sa lugar kung saan ako ipinanganak at nagkaroon ng isipan. Yung lugar namin ay isang maliit na baryo lamang at masasabi ko na may kalayuan sa kabihasnan. Kailangan pa namin maglakad at sumakay ng tricycle para makapunta sa bayan at eskwelahan. Sa madaling salita ay liblib siya, Papa Dudut. Very probinsya ang datingan ng lugar na yon. Ang karaniwang pinagkakakitaan ng mga tao doon ay pagtatanim ng gulay at prutas at kung ano-anong pwedeng itanim. Ang tatay ko ay isang magsasaka sa isang palayan na pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya. Mahirap ang buhay namin dito pero masaya naman kami. Pangalawa, ako sa 4 na magkakapatid. Ang bahay namin ay tipikal na bahay ng isang probinsya. Kubo ang bahay namin na merong silong. At may pagkakataon kasi na kapag sobrang lakas ng ulan ay umaapaw ang ilog na malapit sa aming lugar at bumabaha doon. Kaya karamihan sa bahay doon ay merong silong para ligtas sa pagbaha. Sa sobrang simple ng buhay na kinalakhan ko ay mababaw lamang ang aking kasiyahan dati. Masaya na ako kapag ang ulam namin ay manok o kaya ay baboy. Masaya na ako kapag 5 piso ang baon ko sa eskwelahan. At mas masaya ako kapag mas higit pa sa 5 piso kasi alam ko na hindi ko kailangan maglakad mula sa bahay hanggang eskwelahan. Kasi meron akong pamasahe sa tricycle. Bata pa lamang ako ay aware na ako sa kwento na merong aswang sa aming lugar. Pero kahit malit lamang yon ay hindi nila matukoy kung sino ang aswang. May mga nagsasabi, Papa Dudut, na dumadayo lamang sa lugar namin ang aswang at taga-ibang lugar ito. Imposible daw na isa sa mga kalugar namin ang aswang kasi halos lahat ng tao doon ay magkakakilala. May mga nagsasabi na nakakita sila ng manananggal sa bubong ng isang bahay. Meron din daw na nakakita ng napakalaking aso at itim na baboy na namumula ang mga mata. Kaya kapag matigas ang ulo naming magkakapatid ay ipinapanakot ng nanay at tatay namin ang aswang. Palagi po nilang sinasabi na galit sa makukulit na bata ang mga aswang. O kaya kapag gabi na at naglalaro pa kami sa labas ay sinasabi ni nanay na kapag hindi kami umuwi ay dadagitin kami ng manananggal at kakainin. Effective naman yon. Kasi kapag naririnig namin yon ay talagang tumatakbo na kami pauwi sa bahay. Lumaki ako na kinatakutan ng aswang na yon kahit na hindi ko pa siya nakikita dati. Siyempre marami sa amin ang naniniwala sa aswang, kaya kahit na hindi ko pa nakikita ay naniniwala na rin po ako. Saka may mga kwento rin kasi si nanay na lumaki sa lugar na yon, na kahit noong bata pa siya ay kinakatakutan na ang aswang doon. May isang beses pang araw na hinahabol sila ng nanay niya ng isang malaking baboy nang pauwi sila sa bahay isang gabi. Mabuti na lamang daw at may nagpapasok sa kanila kasi kung wala ay baka naabutan na sila ng aswang at namatay silang mag-iina. Wala rin daw sana kami ng kapatid ko
kung nagkataon. Dalawa pa lamang kami ng kapatid ko noon na si Ate Mela. Natatandaan ko na palagi kaming magkaaway dahil na rin siguro sa parehas kaming babae. As usual kapag nag-aaway kami ay panakot ni nanay ang aswang. Alam daw ng aswang kapag nag-aaway ang magkakapatid at iyon daw ang gustong-gustong kainin ng aswang. First year high school ako nang magkaroon ako ng first encounter sa sinasabing aswang na gumagambala sa lugar namin, Papa Dudut. Sa school na pinapasukan ko tuwing buwan ng July ay nagkakaroon ng acquaintance party na ginaganap tuwing gabi sa school. Event yon sa school para ipakilala ang mga first year na newcomer sa school. May mga pagkain na sandwich at juice drink na nasa Tetra Pak. Tapos may sayawan din. Para na rin siguro yon sa school para maging at home ang mga bagong estudyante sa eskwelahan. Nung elementary pa lamang ako ay nakwento na sa akin ni Ate Mela ang acquaintance party at masaya raw. Isinayaw kasi siya ng crush niya noong second year high school kaya very memorable yon. Kaya dati pa ay gusto ko na ring mag high school para ma-experience ko rin ang ganon. Malay ko ba kung saswertehin ako at isayaw din ako ng crush ko, hindi ba? Kaya nang mag first year high school na ako ay talagang excited ako para sa acquaintance party na magaganap. Inimagine ko na mga pwedeng mangyari sa gabing yon at kahit ang mga kaklase ko ay kagaya ng nararamdaman. Asang-asa kami na magiging first dance namin ang aming kanya-kanyang crush. Hanggang sa i-announce na ng teacher namin kung kailan gaganapin ang acquaintance party. Hindi na ako makatulog sa paghihintay na dumating na ang gabing yon. Mela, ikaw nang bahala sa kapatid mo ha. Huwag na kayong magpapaabot ng madaling araw at wala na kayong masasakyan na tricycle pa uwi. Paalala ni nanay sa aming magkapatid. Nang gabing yon ay acquaintance party na at paalis na kami noon ni Ate Mela sa bahay. Opo nay, ako na pong bahala kay Mayet. Antura ni ate. Binigyan kami ni nanay ng pera para sa pamasahe namin paalis at pauwi. Talagang sobrang saya ko ng gabing yon at hindi na ako makapaghintay na makaalis ng bahay. Pagdating ng school ay hinanap ko kaagad ang mga kaklase ko. Tinipon kami ng teacher namin kasi kami raw ang unang ipapakilala kasi first year kami. Pinapunta kami sa may unahan. Sinabi ang mga year at section at pagkatapos ay umupo na ulit kami. Namigay na ng pagkain habang nagkakaroon ng intermission number. Bandang 10:00 na ng gabi nagsimula na ang sayawan para sa mga estudyante. Namatay na ang ilaw at pinalitan nyo ng disco lights. Nagpatugtog na rin ang pangsayawan at marami sa mga kaklase ko ang hindi na nahiya at sumayaw na rin. Kami ng kaibigan kong si Ara ay nakaupo lamang habang kumakain. Nag-uusap na kami na hindi kami sasayaw hanggang hindi kami inaaya ng crush namin. Naghihintay kami ng sweet na tugtog kasi kapag gano'n na ang tugtog ay nag-aaya na ang mga lalaki na isayaw ang mga babae. Lumipas ang ilang sandali at naging sweet na ang tugtog. Inggit na inggit ako kay Ara kasi inaya siya ng crush niya na sumayaw. Naiwan ako mag-isa sa may upuan. Napasimangot ako nang makita ko na may ibang babaeng kasayaw ang crush ko. Pero hindi ko na hinayaan na masira nang nakita ko ang moment na yon. Kaya ako na ang nag-aya sa isa naming kaklase na lalaki na cute para sumayaw. After noon ay hindi na ako nawala sa dance floor. Kahit na anong tugtog ay sayaw lamang ako ng sayaw kasama ng mga kaklase at mga kaibigan ko. Hindi ko na napansin ang araw hanggang sa nilapitan na ako ni Ate Mela habang sumasayaw ako. Mayet, umuwi na tayo, 12:00 na. Pasigaw niyang sabi para marinig ko siya. Mamaya na ate, 1 oras pa, sagot ko. Anong 1 oras pa? Nakalimutan mo na ba ang sabi ni nanay? Hindi tayo pwedeng magpaabot ng madaling araw kasi wala na tayong masasakyan na tricycle. Paalala pa ni Ate Mela. Si ate naman feeling Cinderella. Kahit 12:00 na, hindi ka magbabagong anyo. Pabiro kong sabi. Bahala ka sa buhay mo, uuwi na ako. O etong pamasahe mo, mauna na ako. Ang naiinis na sabi ni Ate Mela at nilagay niya sa kamay ko ang pamasahe ko pa uwi. Hinayaan ko na si Ate Mela na maunang umuwi
sa akin. Talagang enjoy na enjoy pa ako noon sa pagsasayaw. Hindi naman ako natatakot na umuwing mag-isa kasi meron akong pamasahe. Hindi rin ako naniniwala kay nanay na wala na akong masasakyan na tricycle kapag madaling araw kasi ang nasa utak ko ay sinabi lamang ngayon para umuwi kami ng maaga. Kagaya ng pananakot niya sa amin sa aswang na ilang beses na niyang sinabi sa amin bilang panakot pero hindi ko pa rin naman nakikita. Ilang minuto bago mag-alauna ay naisip ko nang umuwi. Sumabay ako sa kaklase ko na pauwi na rin pero taga-ibang lugar siya, Papa Dudut. Nagkasabay lamang kami sa tricycle at ako ang naunang bumaba. Pagdating ko sa paradahan ng tricycle papasok sa lugar namin ay wala na akong nakitang tricycle. Doon ko nga na-realize na hindi nagsisinungaling ang nanay ko. Wala na nga talagang masasakyan kapag ganong oras. Ang totoo ay nilalakad lang namin mula roon papunta sa bahay pero dahil late na ay kailangan talagang mag-tricycle kasi medyo nakakatakot. May takot akong nararamdaman nang malaman ko na kailangan kong maglakad mula roon pauwi sa aming bahay ng ganong oras, Papa Dudut. Nagsisi ako kung bakit hindi pa ako sumabay sa ate ko. Yun na siguro ang parusa ko kasi hindi ako sumunod sa sinasabi ng nanay namin. Inumpisahan ko na ang maglakad. Umaasa ako na sasalubungin ako ni nanay kahit imposible yung mangyari. Hindi pa kasi uso noon ang cellphone kaya wala kaming ganon. Walang chance para ipaalam ko sa mga kasama ko sa bahay na sunduin o salubungin nila ako. Binilisan ko na lamang ang paglalakad ko at hindi ako kung saan-saan tumitingin. Diretso ang mga mata ko. Kung ano-ano na kasi ang pumapasok sa isipan ko ng time na yon, Papa Dudut. Kagaya ng baka may aswang na umatake sa akin o kaya ay may killer na humabol sa akin. Inihanda ko na kaagad ang sarili ko sa mga posibleng mangyari. May mangilan-ilang bahay sa dinadaanan ko pero lahat ay nakasarado na. Sa paglalakad ko ay may naramdaman akong sumusunod sa akin. May mga yabag ng paa akong naririnig na parang galing yon sa isang napakalaking tao. Ayoko sanang lumingon at baka kung ano ang makita ko pero mas minabuti kong tingnan kung meron ba talagang sumusunod sa akin. Paglingon ko ay meron akong nakitang kulay itim na aso na naglalaway at umaangil na parang gusto niya akong atakihin. Namumulang mga mata ng aso at talagang nakakatakot ang itsura niya, Papa Dudut. Nakapagtataka. Nayabag ng tawang narinig ko pero paglingon ko ay isang aso ang aking nakita. Hindi ako nakagalaw at naisip kong tumakbo pero baka habulin ako ng aso kapag ginawa ko yon. Titig na titig sa akin yung aso at habang nakatingin ako sa kanya ay napansin ko na parang lumalaki siya ng paunti-unti. Doon ko na nga na-realize na hindi siya normal na aso kung hindi isang aswang. Wala namang aso na may kakayahan na palakihin ang kanyang sarili. Doon ko na nga naramdaman na kailangan ko ng tumakbo ng mabilis kasi kung hindi ko gagawin yun ay doon na rin magwawakas ang buhay ko. Ayoko pang mamatay, Papa Dudut. Bata pa ako ng time na yon at marami pa akong gustong mangyari sa buhay ko. Bago pa ako tumakbo ay sumugod na yung malaking aso palapit sa akin. Mabilis akong tumakbo habang sumisigaw. Takot na takot ako ng time na yon kasi naririnig ko ang yabag ng aso na katunog ng yabag ng paa ng isang tao. Sumagi sa utak ko na baka yun na ang aking katapusan lalo na at kumbinsido ako na isang aswang ang humahabol sa akin. Hindi ko na alam kung hinahabol pa rin ba ako ng malaking aso kasi hindi na ako lumilingon noon, Papa Dudut. Ang gusto ko na lamang na mangyari ng time na yon ay ang makauwi sa bahay para masigurado kong safe na ako. Kaya lang malayo pa ako sa amin. Nang may nakita akong bahay na may nakabukas na ilaw sa loob ay naisipan kong humingi ng tulong doon. May bakod ang bahay na gawa sa kawayan na hanggang bewang ko ang taas. Hindi ko alam o dahil sa sobrang takot ko ay nagawa kong talunin ang bakod nang hindi ako sumasabit doon. Kinatok ko agad ang pintuan habang humihingi ng tulong. Mabuti na lamang pinagbuksan ako ng nakatira doon. Isang babae ang nagbukas sa akin at sinabi ko kaagad sa kanya na merong humahabol sa akin na malaking aso. Pinapasok niya ako kaagad sa bahay nila. Kaya pa nga ako kasi nandun ang asawa ng babae at nagising na rin ang dalawa niyang anak na mga bata pa.
Sumilip yung lalaki sa bintana nila at ang sabi niya ay wala na siyang nakikitang malaking aso. Nanginig talaga ako ng sandaling yon, Papa Dudut, at halos hindi ko na maramdaman ang sarili kong katawan sa sobrang takot. Pinainom nila ako ng tubig at saka nila ako tinanong kung kanino akong anak. Hindi nila kilala ang nanay at tatay ko. Bakit ka ba kasi nasa labas pa ng ganitong oras? Alam mo naman na may aswang na gumagala dito sa lugar natin. Ang sabi sa akin ng babae. Galing po ako sa school, may acquaintance party po kasi. Tugon ko. Dapat kasi hindi ka na umuwi ng mag-isa o kaya ay nagpasundo ka na. Tura naman ng lalaki. Hindi ko na sinagot ang sinabi ng lalaki kasi sobrang gulo na ng utak ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Nag-offer ang mag-asawa na kung gusto ko ay ihahatid ako ng lalaki sa bahay namin. Natakot ako kasi baka nasa labas pa yung malaking aso na pinaghihinalaan kong aswang. Pero ang sabi ng lalaki ay siya na ang bahala. Magdadala daw siya ng itak para kung sakali na atakihin kami ng aswang ay meron siyang panlaban. Gusto ko nang umuwi talaga sa bahay kaya pumayag na ako. Ipinagkatiwala ko na sa lalaki ang kaligtasan ko kasi nakikita ko naman na matapang talaga siya. Habang naglalakad na kami ng lalaki papunta sa bahay namin ay panayang tingin ko sa paligid. Kasi pakiramdam ko ay may mga matang nakasunod sa amin. Yung feeling na merong nakatingin sa'yo. Ganon ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Ligtas naman akong naihatid ng lalaki sa bahay namin at nagulat sina nanay at tatay nang makita nila ako na parang wala sa sarili. Ang lalaki na ang nagkwento para sa akin. Inabol ng malaking aso itong anak ninyo. Aswang yata yon. Buti at gising na kami ng asawa ko kaya naman kumatok siya sa bahay at napapasok agad namin. Wika ng lalaki sa mga magulang ko. Nagpasalamat naman sina nanay sa lalaki at binigyan pa nila ito ng plastik ng kamot bilang pagpapasalamat. Nang umalis ng lalaki ay doon na ako tinanong kung ano ba talaga ang nangyari at ikinuwento ko sa kanilang lahat. Yan ang napala mo. Hindi ka pa kasi sumabay sa kapatid mo. Galit na sabi ng nanay sa akin. Huwag mo nang pagalitan. Wala namang may gusto sa mga nangyari. Magpasalamat na lang tayo na ligtas si Mayet at may mga taong tumulong sa kanya. Wika ni tatay. Ang nangyari nyon sa akin ay talagang nagbigay ng takot sa akin, Papa Dudut. Nilagdad pa nga ako at hindi nakapasok sa school ng ilang araw. Dahil sa hindi bumababa ang lagnat ko ay dinala ako ng nanay ko sa isang manggagamot sa aming lugar. Si Lola Kuring. Sinuob ako at ayon kay Lola Kuring ay nakursurodahan ako ng aswang kaya huwag akong lalabas tuwing gabi. Palagi ko rin daw ilagay sa bulsa ko yung malit na bote na may langis at ugat ng halaman na hindi ko alam kung ano. Kapag daw kumulo yun ay ibig sabihin ay malapit ang aswang sa akin kaya mag-iingat ako at maging handa palagi. Naging paranoid na rin ako at hindi na ako lumalabas kapag gabi na. Ang palagi kong naiisip ay nasa paligid lamang ang aswang na humabol sa akin at naghahanap lamang siya ng magandang tiyempo para atakihin ako. Kahit nasa loob pa ako ng bahay namin ay hindi pa rin nawawala ang takot ko kapag gabi na. Iniisip ko, Papa Dudut, na gawa lang sa pawid at sa wali ang aming bahay at napakadali para sa aswang na sirain at pumasok sa loob ng bahay. Kaunting kaluslos lang na marinig ko sa labas ay napapayakap na ako sa nanay ko. Ganon kalaki ang naging epekto sa akin ng nangyaring yon, Papa Dudut. Sa mahigit isang buwan na dala ko palagi yung langis na nasa maliit na bote na ibinigay sa akin na manggagamot ay hindi man lang yun kumulo. Kahit na isang beses kaya naisip ko na baka sumuko na yung aswang na biktimahin ako kasi masyado na akong naging maingat. Baka naghahanap na siya ng iba niyang bibiktimahin. Paunti-unti bumalik sa normal ang buhay ko. Unti-unting nawala na ang takot ko sa mga nangyari sa akin at nagagawa ko na lumabas ng bahay kahit na gabi. Hindi na nga lang ako nagpapagabi ng sobra o naglalakad ng mag-isa tuwing gabi kasi baka matsyempohan na naman ako ng aswang. Hindi ko na rin dinadala yung langis na nasa bote kasi pakiramdam ko ay hindi ko na yon kailangan pa. Second year high school ako ng isang pangyayari ang talagang gumimbal sa aming lahat. May kalugar kami na buntis noon at silang dalawa lang ng asawa niya ang nasa bahay nila. Yon ang first baby sana nila, Papa Dudut.
Sa liit ng lugar namin kapag merong buntis ay mabilis na nalalaman yon. Kakwentuhan ni nanay ang babaeng yon na papangalanan ko na lamang na si Ate Rose. Ilang beses ko siyang nakikita na naglalakad tuwing gabi. Narinig ko rin na may babaeng nagsabi kay Ate Rose na mag-ingat ito dahil buntis ito. Mainit daw sa mata ng aswang ang mga buntis. Kahit nga si nanay ay sinabihan si Ate Rose na mag-ingat sa mga aswang. Hindi naman po ako naniniwala sa aswang ate, ang sabi ni Ate Rose kay nanay. Naku, maniwala ka na. Basta tuwing gabi, maglagay ka ng asin sa paligid ng bahay ninyo. Mag-iingat ka, paalala ni nanay kay Ate Rose. Hindi na po kailangan, sayang naman po ang asin kung ikakalat ko lang, ang natatawa pang sabi ni Ate Rose. Kinausap pa nga ni nanay si tatay tungkol sa hindi paniniwala ni Ate Rose sa aswang sa aming lugar. Kapag daw nakita ni Ate Rose ang aswang ay paniguradong maniniwala ito. Si Rose lang ang kilala ko na taga rito sa amin na hindi naniniwala sa aswang. Litanya pa ni nanay kay tatay. Hayaan mo na lang siya sa paniniwala niya. May kanya-kanya tayong paniniwala sa mga bagay-bagay. Turan pa ni tatay. Concern lang naman ako sa kanya kasi buntis siya, ang wika ni nanay. At nangyari na nga ang kinakatakutan ng lahat. Makalipas ang ilang araw ay naging laman ng usapan si Ate Rose. Dinugo ng madaling araw si Ate Rose at sinubukan pa itong isugod sa ospital sa bayan pero naging huli na ang lahat. Namatay ang baby ni Ate Rose at si Ate Rose mismo. May kwento pang umikot na nung madaling araw na dinugo si Ate Rose ay merong narinig ang asawa nito na naglalakad sa paligid ng bahay ng mga ito. Ayon sa mga tao ay matagal nang inaaswang si Ate Rose at inunti-unti nang kainin ng aswang ang baby sa sinapupunan niya. Hindi ko alam kung posible ba yon pero talagang nakakatakot ang mga nangyaring yon. Naisip ko na ang dami naman palang kakayahan ng isang aswang na kung iisipin natin ay parang imposible. Sinabihan ko na yan si Rose. Hindi naman naniwala sa akin. Kung sinunod lamang sana niya ang ipinayo ko, baka buhay pa siya at ang anak niya hanggang ngayon, ang sabi ni nanay habang naghahapunan kami. Hindi natin kontrol ang kamatayan ng isang tao. Kapag oras mo na ay oras mo na, komento pa ni tatay. Pero may paraan para mabuhay tayo ng matagal kung naniniwala tayo sa sinasabi ng ibang tao na concern lang naman sa atin, ang wika pa ni nanay. Sobra akong naawa kay Ate Rose, lalo na sa anak niya. Sobrang biglaan kasi ang pagkamatay nila. Mas lalo ring nakakatakot na ang pinapaniwalaan ay aswang ang may kagagawa noon. Parang natakot na tuloy akong magkaroon ng asawa kasi mabubuntis ako kapag may asawa na ako. Baka kapag buntis na ako ay aswangin din ako. Nang dahil nga sa mga nangyari, Papa Dudut, kay Ate Rose ay nagkaroon na ako ng takot sa lahat ng tao sa lugar namin. 6:00 pa lamang ng gabi ay nasa loob na ng bahay ang lahat ng tao na maging biktima rin sila ng aswang. May mga nagsasabit ng bawang sa mga pinto at bintana at meron ding nagsasaboy ng asin sa paligid ng kanilang bahay. Ginagawa rin namin yon kaya sobrang naging mabenta ang asin at bawang sa lugar namin ang panahon na yon, Papa Dudut. Isang gabi nagising ako dahil may nagkakagulo sa labas. Nagsisigawan ang mga tao. Pagmulat ko ay nakita ko kagad sina nanay at tatay na nakasilip sa bintana at nakisilip na rin ako. Ano pong nangyayari? Nagtataka kong tanong. Matulog ka na ulit, ang sabi ni nanay. Bakit po ang daming tao sa labas? Ano po ang meron? Tanong ko. May nakita yata silang aswang hinahabol nila. Tugon pa ni tatay. Kinabukasan, laman ang usapan ang nangyari. Ayon sa kapitbahay namin ay may nakita raw na malaking baboy sa likod ng bahay ng isa sa mga kalugar namin. Kinakalkal daw ng baboy gamit ang bibig nito ang silong ng bahay na parang gusto nitong sirain yon para makapasok ito. Sa bahay na yon ay may matandang babae na mahina na at merong sakit. Isa rin daw yon sa mga gustong gusto ng mga aswang. Mabuti na lang daw at may nakakita sa baboy at nagsisigaw ito na merong aswang. Naglabasan ang mga tao para habulin ang aswang at yun yung nakita namin na mga taong nagsisigawan at nagkakagulo ng isang gabi. Ang nakakatakot pa, hindi nahuli ang aswang.
Bigla na lang daw itong nawala kasi napakabilis nitong tumakbo. Hindi raw alaw ng mga tao doon kung saan ito nagpunta. Naku, dapat bantayan ni Tere ang nanay nila. Matanda na at may sakit yon. Baka bumalik yung aswang sa bahay nila. Ang nakakatakot na wika ni nanay sa kapitbahay namin na kausap niya. Kaya nga wag naman sanang magkatotoo pero baka matulad siya kay Rose, sabi ng kapitbahay namin. Dapat mahuli na ang aswang na yon. Ang tagal na tayong piniperwisyo ng aswang na yon. Hindi pa siya mamatay. Gigil na turan ni nanay na akala mo ay napakatapang. Siya naman ang number 1 na matatakutin sa aswang. Dapat lang naman ang aswang na yon dito ay mawala na. Taga-ibang lugar yon panigurado. Wika ng kapitbahay namin. Yun din ang hinala ko, dayo lang yon. Kaya kung sa lugar nila siya nang bibiktima, madali siyang mahuhuli. Pagsang-ayon ni nanay. Sa dami ng mga nangyari sa lugar namin at dahil na rin sa personal experience ko na hinabol ako ng malaking aso, ay talagang naging malaki ang paniniwala ko sa aswang. Naniniwala ako na nag-i-exist talaga sila. Kaya mas lalo akong natakot na baka dumating ang panahon na kami naman ng pamilya ko ang biktimahin nila. Sa tingin ko kasi wala kaming kalaban-laban sa aswang. Ang tingin ko sa kanila dati ay malakas at mukhang halimaw na gagawin ng lahat para lamang makakain ng tao. Hindi rin naman kami tumigil sa pagsasaboy ng asin sa paligid ng bahay namin. Bago dumilim ay ginagawa na namin yon. Minsan ay hindi na kami kailangang utusan ni nanay o tatay at kusa na namin ginagawa yon ng kapatid ko. Lumipas ang ilang buwan at nagpatuloy ang mga napakaraming kwentong kumakalat sa lugar namin tungkol sa aswang. May nagsabi na meron daw tao sa bubong nila tapos biglang nagkaroon ng pakpak at lumipad palayo. Nang may matandang babae na naligaw sa lugar namin ay pinaghinalaan nilang aswang ito at walang kumausap dito ng dahil sa takot. 4th year high school na ako nang mabuntis ulit si nanay. Napansin naming lahat na panay ang suka niya tuwing umaga. Naging maintindi ng ulo niya na kahit maliit na bagay ay nakasigaw na siya. Nang sabihin ni nanay na pakiramdam niya ay buntis siya ay sinamahan siya ni tatay sa bayan para magpa-check up. Pag-uwi nila ni tatay ay doon nila sinabi sa amin ng ate ko na buntis nga si nanay. Tuwang-tuwa si ate Mela habang ako ay kabaligtaran. Hindi ko magawang matuwa nang malaman kong buntis ang nanay ko. Umayet, parang hindi ka masaya. Hindi ba matagal mo nang sinasabi na sana'y magkaroon ka ng isa pang kapatid kasi nagsasawa ka na sa pagmumukha ng ate Mela mo? Tanong ni tatay sa akin. Gusto ko nga po ng kapatid pero mas natatakot po ako. Baka puntahan tayo ng aswang dito sa bahay kasi buntis si nanay. May takot kong sagot. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Palagi kong hinahasa ang ita ko. Subukan lang ng aswang na yon na pumunta dito sa bahay at tatagpasin ko na talaga siya. Saka magsaboy na ulit kayo ng asin sa paligid ng bahay bago dumilim. Takot sa asin ng aswang, turan pa ni tatay. Kahit papaano ay nabawasan ang takot ko sa sinasabi ni tatay kasi naramdaman ko na handa siyang gawin ang lahat para lamang maproteksyonan kami kung sakali na may aswang na umatake sa amin. Nang 4 na buwan na ang tiyan ng nanay ko ay medyo malaki na yon. Si nanay nga lang ay parang mas naging tsismosa siya simula nang mabuntis. Kahit gabing-gabi na ay nasa labas pa rin siya at nakikipagtsismisan sa mga kapitbahay namin. Parang hindi siya natatakot sa aswang. Nay, bakit gabing-gabi na ay nasa labas ka pa? Mamaya ay makasalubong ka ng aswang. Ang naiinis kong sabi sa nanay ko nang umuwi siya sa bahay ng gabing yon. Nakinood lang ako ng TV sa kabila. Ano bang masama dun? Sagot pa ni nanay. Mamaya atakihin kayo ng aswang. Buntis pa naman kayo, sabi ko. Diyan lang ako sa kabila, hindi naman ako lumalayo. Saka bakit kung pagsabihan mo ko ay parang ikaw ang nanay ko? Nagpalit na ba tayo? Ikaw na ang nanay ko at ako na ang anak. Sigaw ni nanay sa akin. Nag-aalala lang yung anak mo sa'yo. Huwag mo nang masamain. Ikaw naman kasi alam mong buntis ka pero nasa labas ka pa rin kahit gabi na. Singit pa ni tatay. Simula nang mabuntis ang nanay ko ay hindi nawala ang takot ko sa aswang na yon, Papa Dudut. Naalala ko kasi yung nangyari kay Ate Rose at sa baby niya na hindi na naipanganak. Nag-aalala ako na baka wala kaming kaalamala may inaaswang na pala si nanay.
Sa sobrang paranoid ko ay tuwing umaga ay chine-check ko ang paligid ng aming bahay. Baka makakita ako ng bakas na may aswang na nagpupunta sa bahay namin habang tulog kami. Sa awa ng Diyos ay wala naman akong nakikita. Naisip ko na baka nga effective talaga yung pagsasaboy namin ng asin bago dumilim. Bukod sa bawang at asin ay meron pang inuwing pangontra sa aswang ang tatay ko. Nakalimutan ko na nga lang ang tawag sa ganon. Para siyang baging na may katamtamang taba. May tusok-tusok na hindi naman nakakasugat tapos kapag kinagat mo yon ay mapait. Sobrang pait at sinabit yun ni tatay sa bintana at pinto namin. Takot daw ang mga aswang sa baging na yon, Papa Dudut. Nagtataka lamang ako kung paanong ang daming panlaban at pangontra sa aswang sa bahay namin ay hindi pa rin naaalis ang takot ko. Malay ko ba kung merong ginagamit ang mga aswang na pangontra sa mga pangontra namin, hindi ba? 8 buwan na ang pagbubuntis ng nanay ko, Papa Dudut. Sobrang laki na ng tiyan niya at para siyang nakalunok ng 3 pakwan. Medyo nahirapan na rin siyang kumilos kaya kami muna ni Ate Mel ang gumagawa ng mga ginagawa dati ng nanay ko kagaya ng paglalaba. Sumasakit kasi ang balakang niya kapag matagal siyang nakaupo kapag naglalaba. Hindi na rin lumalabas ng gabi si nanay kasi may kwento na namang kumakalat sa amin na may nakakita na naman daw doon ng aswang. Meron daw kasing nakita yung isang kalugar namin na taong matangkad na nakasilip sa bahay nila. Nang sinigawan nila ang taong yon ay bigla itong tumakbo. Inabol daw nila pero nag-ibang anyo ito. Naging isang malaking aso na kulay itim at mabilis daw itong nakatakas. Hindi kaya yun din yung aso na humabol sa akin dati? Tanong ko kina nanay. Malamang iisa lang yun kaya huwag kayong lalabas ng gabi. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari, sabi pa ni tatay. Si nanay lang naman po ang panay labas kahit gabi na. Hindi na lang sa umaga makipagchismisan, sambit ko. Hoy Mayet, hindi na ako lumalabas ng gabi lalo na ngayon na may ganyan na namang kwento. Hanggang ngayon pala ay umaatake pa rin ang buwisit na aswang na yon. Turan pa ni nanay. Nang panahon na yon ay wala akong ibang gustong mangyari kundi ang manganak na ang nanay ko. Pakiramdam ko kasi habang buntis siya ay hindi ako patatahimikin ng takot ko sa aswang. Naniniwala ako na kapag nakanak na si nanay ay ligtas na siya at ang magiging kapatid ko sa aswang. May feeling din ako na alam ng aswang na buntis si nanay at baka naghahanap lamang siya ng magandang pagkakataon para umatake. Kaya naman gabi-gabi bago ako matulog ay nagdarasal ako sa Diyos. Na sana'y huwag niya kaming pabayaan, lalong-lalo na ang nanay ko. Na sana'y protektahan niya kami at huwag niyang hahayaan na may masamang mangyari sa amin ang pamilya ko. Ngunit kahit pala anong dasal mo, kung sadyang malakas ang kapangyarihan ng isang masamang nilalang, ay gagawin nito ang lahat upang magdala ng panganib sa iyo at sa buhay natin, Papa Dudut. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon sa buhay ng aking pamilya dahil ng gabing yon ay muli kong nakita ang aswang na humahabol sa akin noong ako ay first year high school. Sabado ng araw na yon kaya wala kaming pasok ni Ate Mela. Nasa may gilid kami ng bahay at naglalaba. Si nanay ay nasa likod at nagluluto ng aming ulam para sa tanghalian. Habang abala kami sa paglalaba ng kapatid ko ay kanina ko pang napapansin ng isang matandang babae na pabalik-balik na naglalakad sa harapan ng aming bahay. Sinabi ko kay ate ang tungkol sa matanda at ang sabi niya ay huwag kong pansinin at baka naliligaw lang ito. Pero ibang pakiramdam ko ng sandaling yon. Kaya nang muling dumaan ang matandang babae at nahuli ko siyang tumingin sa bahay namin ay doon ko na siya tinawag. Lola, may kailangan po ba kayo? Pasigaw kong tanong sa matandang babae. Ngumiti ang matanda pero hindi siya makatingin ng diretsyo sa akin. Nauhaw kasi ako iningi. Baka pwedeng makainom ng tubig, sabi ng matandang babae. Tatayo na sana ako para ikuha ng tubig ang matanda pero biglang dumating si nanay at sinabi niya sa matanda na naubos na ang inuming tubig namin at sa iba na lamang ito makiinom. Umalis naman kaagad ang matanda. May awa akong naramdaman sa kanya at ang sabi ni nanay ay huwag kami magpapainom ng hindi namin kilala at baka isa itong mangkukulam o aswang. May kakayahan daw ang mga ito na magbulong sa basong ininuman nito. Mabuti na raw ang mag-iingat kesa sa mapahamak kaming lahat sa huli. Kinagabihan habang kumakain kami ng hapunan ay init na init kaming lahat. Ibang hangin ang gabing yon, Papa Dudut. Maraming puno sa lugar namin at normal na sa amin na kahit mainit ang panahon ay hindi ganoon kainit.
Yun pala ay senyales na yon na may aswang na malapit sa bahay namin. Kahit na walang pasok kinabukasan ay maaga pa rin kaming natutulog. Wala pa kasi kaming TV ng time na yon at wala kaming mapaglilibangan. Habang tulog ako ay naalimpungatan ako at nakita ko si tatay na nakasilip sa bintana habang si nanay ay nakatayo habang hawak ang malaki niyang tiyan. Nakita ko sa mukha niya ang sobrang takot. "Nanay, ano pong nangyayari?" tanong ko. "Matulog ka na ulit," pabulong na sagot ni nanay. Hindi ko siya sinunod kaya si tatay ang tinanong ko at ang sabi niya ay merong aswang. Bigla akong natakot. Tumahimik kaming lahat at nakarinig kami na naglalakad sa may bubong. Kung tawang naroon ay siguradong magigiba ang bubong namin kasi gawa yon sa pawid. Hindi nun kakayanin ang bigat ng isang tao kahit bata pa yon. Nagising na rin si Ate Mela at ang sabihin ko sa kanya na may aswang ay natakot din siya. Tumayo kami sa may gitna ng bahay sa tabi ni nanay. Maya-maya ay may narinig kaming kumakalmot ng mabilis sa may silong ng aming bahay. Ang sahig namin ay gawa sa kawayan at nang tumingin ako roon ay may nakita akong mapupulang mata na parang umiilaw. May humihingal din ng malalim na akala mo ay pagod na pagod siya. "Tatay, nasa silong siya!" sigaw ko. Sumilip si tatay sa silong pero ang sabi niya ay wala siyang nakita. Nakiramdam kaming lahat. Takot na takot ako ng mga sandaling yon kasi pakiramdam ko anumang sandali ay papasok na ang aswang sa bahay namin. Matagal na kaming nakatayo hanggang sa wala na kaming narinig na kakaibang ingay o tunog sa labas ng bahay. Sinabi na ni tatay na mukhang wala na ang aswang kaya pwede na kaming matulog. Humiga sila pero ako ay iba pa rin ang pakiramdam. Kaya bago ako humiga ay sumilip ako sa siwang ng aming dingding. Gusto ko kasing makasigurado na wala na talaga yung aswang, Papa Dudut. Nung una ay wala akong nakikita pero makalipas ang ilang segundo ay may nakita akong malaking aso at alam ko na siya rin yung aso na humahabol sa akin dati. Takot akong sumigaw at sinabi ko na may malaking aso sa labas ng bahay. Nagulat ako sa ginawa ni tatay at kinuha niya ang itak at lumabas siya. Siguro ay napuno na siya kasi hindi pa rin umaalis yung aswang. "Kilala kitang aswang ka. Alam ko kung saan ka nakatira. Umalis ka na rito. Hindi ka sasantuhin ng itak ko." Matapang na sigaw ni tatay. Pagkasigaw noon ni tatay ay nakarinig kami ng yabag ng paa na papalayo na para bang takot na takot itong tumakbo palayo sa aming bahay. Ang sabi ni nanay kapag daw sinabi mo sa isang aswang na kilala mo ito ay natatakot ito. Sa awa naman ng Diyos ay wala namang masamang nangyari sa amin ng gabing yon. Hindi kami nagawang sakta ng nilalang na yon kung aswang man siya, Papa Dudut. Naisip din namin na baka yung matandang babae na gustong makiinom sa bahay namin yung aswang. Siguro ay nagmamanman siya sa amin pero hindi naman kami sure tungkol sa bagay na yon. Ligtas din na nanganak si nanay. Nang mabuntis ulit si nanay ay wala nang ganong ganap. Natakot na nga siguro yung aswang sa sinabi ni tatay kaya hindi na ulit siya bumalik pa. Hindi na nawala sa lugar namin ang kwento ng aswang hanggang sa makalis kami doon, Papa Dudut. Ngayon ay wala na kami roon dahil na rin sa pagsisikap ni Ate Mela. Nang makatapos kasi siya ng kolehiyo ay nang ibang bansa siya at doon na nagsimulang magbago ang aming buhay. Nang ako naman ay makatapos ay tinulungan ko si ate sa pagtulong niya sa pamilya namin. Wala man kami sa lugar na yon. Habang buhay namang nasa utak ko ang nakakatakot at magandang alaala na ibinigay sa amin ng lugar kung saan kami lumaki at nagkaisip. Sincerely yours, Mayet. Walang masamang maniwala po sa mga bagay kahit patila mahirap itong paniwalaan kung ito naman ay para sa ating kaligtasan. At hindi naman po ito masyadong nakakaapekto sa pang-araw-araw nating buhay. Mas mabuti na ang makinig tayo sa sinasabi ng iba kesa sa magsisi tayo sa huli. Totoo man o hindi ang mga nilalang kagaya ng aswang. Nararapat pa rin na mag-ingat tayo sa araw-araw. Hindi lamang ang mga ganitong nilalang ang maaaring magbigay ng panganib sa atin. Nandyan din ang mga taong inaakala nating kaibigan o kakampi natin ngunit parang aswang.
na naghihintay na magandang pagkakataon para ikaw ay atakihin at pabagsakin. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang Papa Dudut Family YouTube channel. Ang hahanapin niyo po ay @Papa Dudut Family. Papa Dudut Family. At ganoon din po ang Kaistorya YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.